Kakaunti ang mga Pinoy na lumahok sa unang araw ng overseas absentee voting sa iba't ibang bansa nitong Sabado. Sa Hong Kong naman, nagkaaberya sa botohan dahil kumalat ang tinta ng ilang marking pen sa balota at maging sa PCOS machine. Balitang hatid ni Ian Cruz. Inaasahang mas maraming bobotong Pinoy sa Hong Kong ngayong linggo sa ikalawang araw ng overseas absentee voting. Karamihan daw kasi sa mga OFW, naka-day off. Umabot sa 535 ang bumoto. Pero nagkakaproblema sa marking pens na ginagamit sa pag-shade ng balota. Kumakalat daw ang tinta nito sa balota at maging sa mismong PCOS machine kapag ipinasok na sa makina. Si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na itawag na raw ang problema sa supplier sa Laguna. Kung kumalat yun, okay pa rin eh. Huwag lang yung pagpasok doon sa PCOS, tumatama doon sa roller dahil basa pa. Yung roller ngayon, kakalat yung tintang gano'n, hahaba. Tatangkapin pa rin. Maski may overcoat, pero hindi bibilangin. Yun ang problema. Bukod sa pangunguna sa eleksyon, nakipagpulong din sa mga Pinoy si Brillantes upang hikayatin pa silang bumoto. Mabibilang naman ang mga dumating sa botohan sa Kuwait na posibleng dahil umano sa masamang panahon. 6 na PCOS machines ang ginagamit doon ngayon. Ayon kay Chargé Defer at Consul General na si Atty. Raul Dado, 30,000 Pinoy ang inaasahang bumoto roon. Naging maayos naman ang unang araw ng botohan sa Qatar. Ito raw ang unang beses na walang aberya at sistematiko ang proseso ng pagboto roon. Iminumungkahi naman ni Vice Consul Melvin Almonguera sa COMELEC na bukod sa botohan sa embahada, magsagawa rin sila ng on-site voting sa mga lugar na maraming Pinoy. Para makaboto, ang marami sa mahigit 23,000 ang botante roon. Unang beses din gumamit ng PCOS machines sa absentee voting sa United Arab Emirates. Kakaunti pa lang ang bumoto dahil karamihan daw ay may pasok ng Sabado. Sa Vatican City, matumal din ang botohan na ginawa sa mismong Philippine Embassy to the Holy See. By mail ang botohan. By mail din ang pagboto sa Japan. Ang mga botante natanggap na ang mga gagamiting dokumento pati listahan ng mga kandidato na ipinadala ng Philippine Embassy roon. Kapag napuna na, tutupiin ang balota at ilalagay sa sobre. Lalagyan ito ng thumb mark at ilalagay sa sobre bago ihulog sa post office. Bubuksan ang mga balota sa embahada roon sa May 13. Ian Cruz, GMA News.